Okay, so mapagpalang araw guys sa inyong lahat. So ngayong araw meron tayong client na nagtitiwala sa Carsling TV and then sa Carsling Auto Repair Shop. So isang German national kasama ang kanyang wife and then kanyang daughter. So maraming salamat sa inyo sir, ma'am. God bless po sa inyo sa patuloy niyong pagtitiwala sa Carsling TV. So and then sa aking mga masugid ng mga taga-suporta. So shout out sa inyo sa inyo lahat guys. So maraming salamat. So okay. So nasa harap natin ngayon ang Honda CR-V. So ang problema nito is yung transmission drive nag-blink and then yung kanyang overdrive na push button na nandoon mismo sa may loob. So may kikita natin yan. So and then ang problema nito is yung charging system niya dahil hindi nag-energize yung kanyang battery matagal. Kanyang starter matagal siya mag-start. So titingnan natin kung ano yung main problem. So samahan niyo ko, tara, basic pointers pa rin. So let's go. So ngayon guys, nakadako tayo ngayon sa battery. So automatic gamit tayo ng test probe. So sa mga mekaniko dyan, kailangan tester para matumbok agad yung main problem ng electrical system, especially sa charging system. So ang gawin natin ngayon, nakabit natin itong left and right battery ng positive and negative. And then test natin guys. So dito yung kanyang charging system. Dapat ito is maximum of 14 volts pag umaandar yung makina guys. So medyo malabo. Nasa mga 13.7 lang siya. Ayun. So 13.7, so ibig sabihin hindi siya mababa siya ng mga almost 0.3. Dapat nito nasa 14 volts po talaga dapat ito, o either 13.9 up to 14 volts. So yun po yung pinaka maximum voltahe ng isang sasakyan kapag ito yung maandar. Ibig sabihin nasa magandang condition naman yung electrical o charging system ng engine mo. And then once naman na patay yung makina mo is nasa mga 12.2 to 12.5, so po yung pinaka minimum niya na voltahe pag nakapatay yung makina. Okay, so ngayon guys, so nakita na natin yung result na medyo may problema talaga yung battery. So ang gagawin nito is kailangan na magpalit siya ng battery as soon as possible dahil hindi na gumahawak yung kanyang yung voltage dun mismo sa loob ng mechanism ng battery. So yung mga plates sa loob doon. So 9 plates to, so kailangan niya na magpalit. So yun na natin nakita ng concern na pwedeng address yung main concern ng problem. So ngayon dako tayo sa makina, engine diagnose natin, mechanical. So tara, let's go. So dito natin na papakiramdaman guys yung andar ng tunog ng mismo ng mechanical system ng engine. So mararamdaman natin na pati sa transmission niya ganun din. So dito pa lang sa ilalim mararamdaman na natin yung general system ng kanyang mechanical, kung mayroon bang mga sabit o ugong na mararamdaman. Sa transmission wala mo ako narinig ng mga ugong o mga bearing, spacer bearing, thrust bearing. So lahat ng any kinds of bearing sa loob ng mekanismo ng kanyang transmission, so far okay naman. And then sa engine ganoon din, sa crankshaft, rating rod bearing, midgut bearing, and then yung sa kanyang mga piston pin. So sa liner wala ko nararamdaman mga ingay o anumang mga ugong sa lalim. So ibig sabihin guys, setting yung pagkakayari dun sa loob. So ibig sabihin walang problema. So ang gawin natin, try natin sa taas uli after this, check natin yung taas. So tara, samahan niyo ako, let's go. Okay, dito tayo ngayon guys. So dadiagnose natin. Ang ginagawa ni ma'am, pinapaliwanag niya yung explanation sapagkat German kasi yung kausap natin. So okay man siya mag-intindi ng English, pero syempre German yung client. So mismo si ma'am mismo nagpapaliwanag German na langwahe ang ginagamit nilang salita. So para mas malubos na maintindihan ng may-ari. So ang na-diagnose natin dito guys, mismo yung power steering niya medyo kailangan siyang palitan. Dahil yung power steering pump medyo mauga ang ilalim, malakas yung vibration, talagang maririnig mo sa stethoscope. So although pwede pa naman siya, pero nag-suggest tayo sa may-ari na mas maganda na mag-ready na lang daan ng parts kung halimbawa masira siya. At least alam nila na anong oras pwede bumigay yung water pump steering mechanism assembly. Okay, so yun ang kailangan palitan. So ang gawin natin guys, fast forward lang natin dahil nag-okay na lang yung Germany, so hindi na kami nagkakaintindihan. No? Subid na ako eh. Okay, samahan niyo ako, pag-usapan natin kasama si sir para mas maganda yung okay, so at least na paliwanag natin na mabuti kila sir kung ano yung dapat gawin kahit na nag-nosebleed tayo, pero sige lang, go lang tayo, moving forward. Okay, so mamayang konti dako tayo sa engine, so mag-undergo tayo ng scan. So mag-scan tayo, so tara, let's go. Okay, so ngayon guys,
scan na natin. Ang problema, wala siyang code, no fault code na reading. So ibig sabihin na natuli na ito sa loob. And then ang problema naman, dumaan sa ibang mekaniko o isa ibang technician. So ang main problem is ganito. Ang ganda ko na ito natatawag na tuli. Ibig sabihin meron rin na itong ginawa na conversion sa ilalim dahil wala kang makikita na code pero wala siyang ilaw sa engine light at check engine wala siya, and then sa transmission sa park, sa drive wala rin, pati doon sa blinking walang lumalabas, minsan meron. So ibig sabihin bago ito napunta kay Lasier, meron na itong problema na ginawa ng paraan lang para umantar lang siya. So hindi niya na inayos ang mabuti. So ngayon guys, ang ginawa namin ngayon yung battery naman na side, para malaman natin kung matumbok natin kung mag-error ba yung battery o high voltage ba siya o ano ba. So ngayon nakita natin sa sa scanner, nagkaroon siya ng voltage high and voltage low. Ibig sabihin, yung battery natin, so nagkakaroon ng problema dun sa charging system niya. Yung mga plates na yan, makikita nyo sa video guys, ibig sabihin hindi yung mahawak yung plates. So kaya pala sabi niya, minsan nag-i-start, minsan hindi. So kailangan namang 2 times ka mag-ignite, mag-energize ng susi para humawak talaga yung tawag niyan, yung battery. I mean yung starter para mag-start siya. So yun ang main problem. So yun ang una natin papalitan sa kanila, yung battery lang muna. So yun lang mga pointers sa basic guys sa pag-diagnose. Although hindi natin step by step, mahalaga makuha nyo lang yung mga pasilip natin na mga importanteng mga tips and techniques. So ito yung overdrive. So ito din yung minsan problema din ito dahil yung araw na yan, ang problema niyan yung push button kailangan switch yan assembly. And then ito yung dashboard, makita nyo wala siyang check engine light. So wala siyang kung akala mo walang mga error o code ka mababasa kasi nga ginawa na ng paraan yan. So okay, malinaw na. So sana naintindihan nyo kahit papaano. Shout out sa mga bagong mekaniko dyan. So maraming salamat sa inyo. And then please subscribe to my YouTube channel for more videos. So maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. So sa susunod, hanggang sa muli. Bye bye and God bless. See you. Okay.